sino ba naman mag-aakalang pagpunta mo dito tapos Guys, nandito kami sa tuktok ng Mount Zermatt. Ito po ay may taas na 4,600 plus meters high or above sea level. Kasama natin ang ating kababayang si Marvin at tatanungin natin siya, kakapanamin natin siya sa kanyang success sa unang punta dito sa Switzerland. Grabe. swerte? Yan, mapalad siyang Pinoy dahil nakakuha siya ng trabaho. Pag-usapan natin yung blessing. Gaano mo in-expect or ano ang nasa isip mo nung pumunta ka Actually, nung pumunta ako dito, hindi ko naman na-expect yun eh. Kumbaga, ang tawag doon, blessing na unexpected. rin? Oo. Kasi, sino ba naman mag-aakalang pagpunta mo dito tapos, alam mo yun, in one day? Or wala pa, parang ganon. Oh. Di ba? Mm. Pag ano mo, may blessing na dumating. Mhm. So, merong isa kasing ano dito, sikat na restaurant. Mhm. So, in-interview ako, binigyan ako ng chance, pinag-training nila ako one day. So, nag-training ako. Mhm. So, nakita nila yung performance ko. Tsaka based sa mga experience ko, Mhm. siyempre, nakita nila medyo yung level ng ano natin, ng Karanasan mo. karanasan natin is binigyan tayo ng chance. So, willing silang tulungan akong Mhm. ayusin yung mga papers Mhm. para magkaroon ako ng visa dito. So, napakalaking blessing. Kaya, ang sarap sa feeling. Parang alam mo yun, napaka-bless. Oh yeah. So alam mo ba na ang kalakaran dito sa Switzerland, pag hindi ka pa citizen ng isang country dito sa Europe, malaking challenge yun para Oo, makakuha ng job. totoo, Pero napakahirap. ikaw, Pero ako talaga, isipin mo, blessing talaga dumarating, hindi mo inaasahan. kasi ikaw ay galing sa Finland, Okay. sa Finland kasi, tatrabaho ko doon sa fine dining, chef ako doon. Bali 2 years and 1 month na. yung paghahanap ng trabaho, nakakatawa kasi dumating siya dito ay Saturday dumating, so Saturday, oh. dahil wala namang bukas na opisina or sarado ang karamihan, ay ang ginawa namin, nagprint lang muna. Print lang na Nag-print kami resume. ng resume. Tapos Sunday nag-ikot lang. Tapos Monday, yun. So ang ginawa niya muna, anong unang ginawa mo bago ka mag-apply? Lumubog. Lumubog muna ako sa river. Rhine Kumbaga, River. kumbaga nagpa-bless muna kami. So, umulan ng blessing. Ipapakita namin dito kung paano siya nag-dive doon sa No. Rhine River, doon sa Talon Show Basel. Pero yung experience na yun, napakasarap nun. Isipin mo, maliligo ka sa river ng Switzerland. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda, kulay asul, malamig, Tapos ang dala-dala mo ay resume. tapos mamaya mag-a-apply ng work. Ayan, no? Mayroon kaming resume na dala. Hindi rin easy maghanap ng trabaho dito kasi hindi Oo. mo alam kung paano ka magsisimula, sinong lalapitan mo. Oo. Talagang hirap. Di naman pwedeng pagpasok mo sa restaurant, apply ka kaagad. Kailangan, number 1, lengguwahe. Mhm. Hanapan ka, permit. Wala ka namang ganun. Yeah, totoo. Napakaswerte mo talaga pag merong isang employer na willing na i-sponsoran ka sa visa. Napaka-blessing mo talaga. So ang nangyari kasi doon, meron tayong kaibigan dito sa bansang ito na actually chinat ko. Chinat ni Sir. Chinat ko at sabi ko meron tayo nitong asset, isang Filipino, maganda ang work experience sa hotel or restaurant at siya isang chef. Siguro kung need nyo ng tao, ito ay natin, try. So maganda ang response. Ang sabi, tamang-tama. Alam mo ang timing mo napakaganda. Oo, eh. totoo Sa talaga timing isipin mo. mo, no? Pagdating ko, no? Kasi Kailangan nila ng in chef. need sila ng chef sa kanilang restaurant. So ang ginawa, nag-send kami ng resume niya by email. Alam mo bang madaling araw yun? Oo, madaling araw na Siguro, yun. 1 a.m. or 2. Oo. Sa oras na yan, nag-send kami ng email at kinabukasan May response. May response. At ang sabi, ikaw ay mayroong appointment. Tapos pumunta siya. Ayun. Nagkaroon siya ng, ang tawag kasi dito niyang Provisite. So one day na ita-try Training. out siya, Oo. training. So itong kaibigan ko, ang nakakanon nito kasi hindi siya nagsabi kung anong nangyayari sa kanya, pero alam ko maganda ang result kasi nanahimik siya eh. 'Di ba kung pupunta ka sa isang lugar, mag-apply ka, tapos kung may problema ka, mag-message ka, kasi ganito ganyan. Hinayaan ko lang siya, hindi ko siya tinanong kung anong result. Maghapon walang chat, no? Walang hapon, walang chat. Kayo-kuyo ko, tapos sabi may good news ako eh. Talagang good news. Sabi niya may good news siya. Pero expected ko na kasi yung magiging employer niya super bait, down to earth,
maganda Oh, kung saan siya. sobrang bait. Oh, sobra. The way na magsalita sila, napakalambing. So, ang estado ngayon niya, hired na Hired na, oh. ng company. So, dahil may proseso dito ngayon, ina-apply na siya ng kanyang work permit. Yun na lang inaantay natin. So, pag-release nun, Okay. on the spot, balik na kaagad kasi kailangan na talaga sa operation. Bakit namin sinishare ito? Napaka-promising talaga ang Switzerland. Totoo. When it comes to salary, guys, isa ito sa pinaka malaking magpasahod. Totoo. So, Malaki mataas ng pasahod dito. oo. So, sa'yo talaga ay napaka-blessed mong tao. No, swerte. Isipin mo, 1/6 unexpected. Pumunta ka lang dito for vacation. No? Oo. Pag uwi mo, may baon ka ng Oo. blessing. Yeah. So, ay meron ding potential na makarating ang kanyang pamilya dito. Totoo, yun din yung sabi ng employer ko. Oo. Napakabait talaga. Oo. So, sa totoo lang mga kaibigan, doon sa mga naghahanap ng work dito, una talaga dapat may connection tayo. Connection number 1 talaga. Number 1. Kasi unang-una hindi ka makapunta sa bansang to kung wala kang, Mm. hindi naman sa ang unang punta mo lang, makakapunta ka lang dito way talaga, tourist kung sir. Tourist. Diba? Pero kung may kakailangan, advantage yun eh. Oo. Ibig sabihin, unang-una may tutuluyan ka, may mag-a-assist sa'yo. Oo. Diba? Mm. At least, merong gagabay sa'yo dito, mag-guide. Yun ang target natin ngayon na makahanap pa tayo ng maraming connection ng mga Para kung na may mga mayroong Pilipino, companies, oo. di ba? Para kung may mga Kasi- Pilipino gustong Kasi napatunayan natin na siya, biruin mo, unang apply niya, nakakuha ng trabaho. Trabaho. Which is hindi ito nangyayari Oo. kasi turista siya namin. Tsaka- Turista siya dito. Tsaka hindi ganun kadali pumasok sa bansang to, sir. Di ba? Alam mo yan, ang hirap pumasok sa bansang to, Switzerland. At saka nakahanap din tayo ng tamang Tamang tao tao. para sa'yo. Tsaka yun din, yung tamang tao na yung Oo. employer ko nga, Oo. napakabait. Kasi sobrang bait. Sobrang bait. Sabi niya nga, tropa lang tayo dito. Sabi niya Marvin. Oo. The way na magsalita, malambing talaga. Napakabait. Oo. So yun ang mga factors natin. Kung i-recap natin yung pinag-usapan natin. Una, kung meron kang gusto ka talagang gawin sa buhay, ay dapat buo ka sa sarili mo. Walang hesitant. Totoo. Kasi marami mga tao pag may goal ko sa buhay, may gusto gawin, pero takot May mga sumubok. doubt sila. Takot sumubok. Ayaw i-try. So hanggang nasa tuktok lang ang utak nila yung gusto nilang maghanap buhay pero hindi. Pero kung meron kang determinasyon plus connection Mm. plus tamang kumpanyang papasukan mo, Oo, yun. mangyayari at mangyayari ang gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Ano ba dapat nilang gawin base sa experience mo? Para sa akin, pag may pangarap ka, kailangan mo talaga magpursige sa pangarap mo. Kasi kung hindi ka magpupursige sa pangarap mo, talagang hindi makakamit yan. Tulad ako, isipin mo, dati akong tambay lang din sa barangay namin. Una kong trabaho sa barko. So, pinuso ko yung trabaho na yon, nag-start ako dun dishwasher. Hanggang sa every year, napopromote ako. Hanggang sa umabot ako sa posisyon na bartender. Isipin mo yun. Ang layo ng nilakbay ko. Oo. So, kaya naman ako napunta ng Finland is nagkaroon ng pandemic. So, walang barko, sarado yon. So, tumagal lang almost 2 years. So, may mga kamag-anak ko sa Finland, in-invite nila ako doon. So, kaya napunta ako Finland. So, pagpunta ko ng Finland, doon ako nagtrabaho as a cleaner pero 1 buwan lang kasi Na-promote uli. Oo, kasi tayo sir, hindi naman tayo, alam mo yun, hindi naman tayo namimili ng trabaho kaso wala siyempre. Kung alam mong mas may hihigit pang mas magandang trabaho or opportunity, di ba? Mas igagrab mo yun eh. So yun yung ginawa ko, ganun yung ginawa ko. So nagtrabaho ko sa fine dining restaurant. So 2 years na ako doon, so going 3 years parang ganyan. Pero depende kasi pag ma-approve yung visa ako dito, lilipat ako dito. So, ang magpapayo ko lang sa inyo, pagka ganyan nagtatrabaho kayo, maging hardworking, maging honest tayo, ibigay natin yung best natin. Kasi magbubunga sa dulo yan eh. Ano mangyayari sa'yo kung patamad-tamad ka or alam mo yon, hindi ka honest sa ginagawa mo, hindi ibibigay ng Diyos yung pangarap mo. Sipag lang tayo araw-araw, lagi tayong pasalamat sa Diyos kung anong blessing na tatanggap natin. Maliit or malaki man yan. Lagi tayong magpasalamat. Basta ano lang, sipag lang tayo. Maging honest tayo sa sarili natin. Tsaka sa ibang tao. Yun, ay 5 papayo ko sa kanila.